tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking hamon ngayon ang humaharang sa usapang pangkapayapaan ng United States at Iran sa Switzerland. Ito ay matapos maglunsad ang Israel ng mga bagong pag-atake sa Lebanon na naglalagay sa alanganin sa kasunduan. Ayon sa mga ulat, nagpapatuloy ang tensyon sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap na maibalik ang kapayapaan sa rehiyon. Tutukan natin ang mga detalye sa likod ng mahalagang balitang ito mula sa iba't ibang panig ng mundo. Patungo ngayon sa Switzerland ang mga delegadong Amerikano para sa isang serye ng mga negosasyon. Kabilang sa mga ipinadala ay sina Special Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner na manugang ni Pangulong Donald Trump. Ang kanilang paglalakbay ay naglalayong isalba ang mga naantalang pag-uusap sa pagitan ng Washington at Tehran na orihinal sanang nakatala noong nakaraang Huwebes ngunit napilitang ipagpaliban dahil sa sitwasyon. Ayon sa ulat ng media sa Amerika, partikular na ang Axios at CNN sinisikap ngayon ng magkabilang panig na maibalik sa tamang landas ang mga teknikal na pag-uusap. Ang mga negosasyong ito ay karugtong ng unang kasunduan sa kapayapaan na binalangkas ng dalawang bansa. Bagamat may mga pagkaantala, nananatili ang pag-asa na magkakaroon ng pinal na resolusyon kapag nagkaharap na ang mga opisyal sa bansang Switzerland. Malaki ang papel na gagampanan ni Jared Kushner sa misyong ito. Kinumpirma ng mga opisyal ng Amerika na naroroon na siya sa Switzerland upang simulan ang mga paunang pakikipag-usap. Ang presensya ng isang mataas na kinatawan na may malapit na ugnayan sa administrasyong Trump ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang United States na makamit ang isang pangmatagalang kasunduan sa gitna ng lumalalang krisis sa gitnang silangan. Sa kabilang banda, nagkaroon ng ilang pagbabago sa delegasyon ng Amerika. Inanunsyo ng White House na ipinagpaliban muna ni Vice Presidente J.D. Vance ang kanyang binalak na paglalakbay patungong Switzerland. Walang ibinigay na malalim na dahilan ng pamahalaan sa desisyong ito, ngunit malinaw na ang pagbabago sa schedule ay nagdulot ng karagdagang haka-haka sa katatagan ng kasalukuyang diplomatikong proseso ng bansa. Inaasahan namang darating sa Switzerland si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi upang makibahagi sa mga pag-uusap. Gayunpaman, ayon sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng balita, maaari pa ring magbago ang kanyang mga plano depende sa takbo ng mga pangyayari sa labanan. Ang presensya ng Iran sa lamesa ng negosasyon ay kritikal upang matukoy kung may patutunguhan ang kasunduan o tuluyan na itong masisira. Mariing ipinahayag ng panig ng Iran na ang tigil putukan sa Lebanon ay isang mahalagang kondisyon para sa pagpapatuloy ng diplomasya. Ayon kay Araghchi, ang usaping ito ang magpapasya kung magtatagumpay o mabibigo ang negosasyon sa pagitan ng US at Iran. Nais ng mga opisyal ng Iran na makitang epektibo muna ang tigil putukan bago sila tuluyang makipagpulong sa mga kinatawan ng Amerika sa Switzerland ngayong linggo. Habang naghahanda ang mga diplomatiko sa Switzerland, patuloy naman ang karahasan sa field. Di bababa sa 5 tao ang iniulat na napatay sa mga pinakabagong airstrike at drone attack ng Israel sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ang mga pag-ataking ito ay naganap ilang oras lamang matapos magkabisa ang isang kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng militar ng Israel at ng armadong grupong Hezbollah na sinusuportahan ng Iran. Ayon sa pambansang ahensya ng balita ng Lebanon na NNA, niyanig ng mga pagsabog ang rehiyon ng Nabatye magdamag hanggang sa umaga. Maraming tirahan ng mga sibilyan ang tuluyang nawasak dahil sa mga bomba ng eroplanong pandigma at drone ng Israel. Bukod dito, napaulat din ang walang humpay na pagpapautok ng artilerya bago sumapit ang madaling araw na nagdulot ng malaking takot at pinsala sa mga mamamayan sa lugar. Ang muling pagsiklab ng karahasang ito ay direktang nagbabanta sa Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na naglalayong wakasan ang digmaan. Nangangamba ang mga eksperto na ang mga pag-atake ng Israel ay maaaring maging dahilan upang talikuran ng Iran ang kasunduan na magdudulot naman ng mas malawak at mas madugong labanan sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan sa mga susunod na araw. Sa ilalim ng unang artikulo ng naturang Memorandum of Understanding, malinaw na nakasaad na ang pagtatapos ng digmaan sa Lebanon ay isang mahalagang bahagi ng mas malawak na kasunduan sa tigil putukan sa lahat ng larangan. Ibig sabihin, hindi maaaring magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng US at Iran kung magpapatuloy ang pambobomba ng Israel sa mga teritoryo ng Lebanon dahil magkakaugnay ang mga usaping pangseguridad na ito. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang Israel at Lebanon ay nagsagawa ng kanilang unang direktang pag-uusap noong buwan ng Abril ngayong taon.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na formal na nagpulong ang dalawang bansa mula pa noong taong 1993. Ang hakbang na ito ay tiningnan noon bilang isang makasaysayang simula upang wakasan ang ilang dekada ng hidwaan at magdala ng katatagan sa kanilang mga ibinahaging hangganan. Kasunod ng pulong noong Abril at ng isa pang serye ng negosasyon noong Hunyo, nagkasundo ang dalawang bansa na pansamantalang ihinto ang labanan. Gayunpaman may isang malaking kakulangan sa mga pag-uusap na ito, hindi kasama ang grupong Hezbollah sa mga talakayan. Ang hindi pagsali sa kanila ay naging malaking hadlang upang makamit ang anumang makabuluhang progreso dahil sila ang pangunahing puwersang lumalaban sa Israel. Matapos ang kasunduan sa tigil putukan noong Nobyembre 2024, sinisikap ng pamahalaan ng Lebanon na i-disarm o alisan ng sandata ang Hezbollah. Ang hakbang na ito ay bahagi ng isang roadmap na sinusuportahan ng Estados Unidos upang maibalik ang ganap na kontrol ng pamahalaan sa buong bansa. Ngunit hindi ito madaling gawin dahil sa malalim na impluwensya at lakas ng militar na taglay ng Hezbollah sa katimugang Lebanon. Kaabay nito, patuloy ding ipinaglalaban ng pamahalaan ng Lebanon ang buong pag-alis ng mga sundalong Israeli mula sa katimugang bahagi ng kanilang bansa. Para sa Lebanon, ang pananatili ng puwersang Israeli ay isang paglabag sa kanilang soberanya at patuloy na mitya ng gulo. Ngunit nananatiling matigas ang panindigan ng Israel na hindi sila aalis hanggat hindi nasisiguro ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan sa Hilaga. Sa kabila nito, ang nakasulat na teksto ng kasunduan noong Hunyo ay nag-aatas lamang sa pag-urong ng Hezbollah sa hilaga ng Ilog Litani sa katimugang Lebanon. Kapansin-pansin na hindi nito hayagang hiniling ang ganap na pag-alis ng militar ng Israel mula sa rehiyon. Ang kawalan ng balanseng ito sa kasunduan ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit madaling gumuho ang tigil putukan sa bawat pagkakataon na may tensyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng isang napakagulong larawan ng diplomasya sa gitnang silangan. Habang ang mga diplomatiko ay nag-uusap sa mga mararangyang silid sa Switzerland, ang mga sibilyan naman sa Lebanon ay patuloy na nagdurusa sa ilalim ng mga bomba. Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga panig ay nagpapahirap sa pagpapatupad ng anumang kasunduan na napag-usapan na sa mga nakalipas na buwan. Ayon sa mga tagapamagitan mula sa ibang bansa, napakahalaga na mapanatili ang komunikasyon sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at mga lokal na puwersa sa Lebanon. Kung tuluyang mapuputol ang komunikasyon sa Switzerland, maaari itong magbunga ng mas malawak na digmaan na hindi lamang magpapadugo sa Lebanon kundi maging sa iba pang karatig bansa, nahihila sa buong rehiyon sa isang hindi kontroladong krisis. Maraming eksperto sa politika ang naniniwala na ang susunod na ilang araw ay magiging kritikal para sa kinabukasan ng gitnang silangan. Ang kakayahan ni Steve Witkoff at Jared Kushner na makahanap ng kompromiso kasama ang Iran habang kinokontrol ang mga aksyon ng Israel ang magiging susi. Ang buong mundo ay naghihintay kung magagawa ng diplomasya na manaig sa ibabaw ng lakas ng militar at mga armas ng digmaan. Patuloy babantayan ng ating himpilan ng mga kaganapang ito sa Switzerland at Lebanon upang ihatid sa inyo ang pinakasariwa at pinakatumpak na impormasyon. Manatiling nakatutok sa aming programa para sa mga susunod pang ulat hinggil sa usaping ito. Ako ang inyong tagapagbalita, nag-uulat ng mga pinakamahalagang balita mula sa iba't ibang dako ng daigdig. Magandang araw sa inyong lahat at manatili tayong ligtas.